beloved Boss Mike Cervera. Ito pa ngayon mga kababayan, nako, malupit. Dahil kay Marcoleta, nagimbalo, nagulo ang mainstream media world. Nagulo mga kababayan, pinaratangan ni Marcoleta na yung mga taga-media daw ay bayaran. Bayaran kasi hindi daw nila ginagawang content yung kanilang mga sinasabi. Kaya nga ang problema baka hindi rin naniniwala yung mga taga-media na nandiyan dyan sa inyo. Mukhang yung mga tao mukhang may pagdududa rin sa inyo. Para bang tingin sa mga sinasabi nyo, mawalang galang Senator Marcoleta, baka iniisip nila yung mga sinasabi nyo parang yung buhok nyo. Tao pa mo ha. Diba? Eto na. Nako, pasok. Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa media, bagay na pinalagan ng media na nagko-cover sa Senado. Ayan na. Kumambyo kalaunan si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan. Grabe yun mga kababayan Grabe si Marcoleta, hindi niya yata naiisip yung sinasabi niya, no? Matindi mga kababayan, no? Ayan, tingnan nyo. Mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Kita nyo? Mga participant daw sa media, nakaramihan daw ay mga bayaran. Grabe. Sinira ni Marcoleta yung mga taga-media, mga kababayan dito. Nako kung ako taga-media dyan, mga kababayan, Bakit hindi kaya masabi ni Marcoleta na kayong mga vloggers, kayo ay mga bayaran? Bakit kaya hindi niya sinabi yun, Bakit kaya hindi sinabi ni Marcoleta? Mas bayaran daw yung mga kababayan, mga taga-media. Grabe, no, mga kababayan, ano kayong pakiramdam nun, yung sabihan ka ng bayaran? Hindi ho galing sa mga bashers. Galing ho sa isang senador na may magandang piluka, na may tatak na Hermes. Di ba? Paano kaya ito, naku, ewan ko na lang. Sige, tuloy. Yari. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang labing isang senador ng paksyon ni Senator Win Gatchalian na walaan niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Nako. Deserve aniya ng taong bayan ng mga sagot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito. Galit. Meron po bang nagsalita sa kanila? Nako. Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Kami rin ho, Senator Marcoleta, may tanong sa inyo. Kayo ho, Senator Marcoleta, ni minsan ba ay nabanggit nyo muli yung pinangako nyo sa taong bayan? Ni minsan ba nabanggit nyo pa nung eleksyon ay panay ang banggit nyo na libre na ang kuryente basta hindi tataas ng 2,000? Bakit ngayon parang wala na ho. Parang ngayon parang limot nyo na. Parang ngayon hindi na ho namin marinig pa. Ano po ba yan? Kakalimutan na pa ba namin? Sabihin ninyo para alam namin nang hindi na kami umaasa. Kaya nga ho, maraming nagwawala dyan sa labas. Yung mga DDS na walang pambayad ng kanilang kuryente. Dahil naniniwala sila sa inyo na dahil sa pagsuporta sa inyo, magkakaroon sila ng libreng kuryente.
Si Marcoleta talaga, oh. Oh, asan na nga yun? Wala na nga gani. Tanginang yan. Kinundi na ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. Patay. Hindi lang anila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Correct. Mahalaga sa demokrasya ang media, mga kababayan, itong mga mainstream media, itong mga reporter, itong mga announcer, itong mga host, lalong-lalo na galing dyan si Atty. Claire Castro. Di ba? Ngayon, ang tanong, napaka-irresponsable, reckless na atake ni Marcoleta, pero yung kanyang piluka, planchadong-planchado, yung bunganga, hindi niya maintindihan. Ngayon, mga kababayan, nagsisisi. Nagsisisi! Mukhang nga si Marcoleta, may biglang kulo no? Mukhang may biglang kulo. Kumukulo yung utak agad Kaya kung ano-ano nasasabi. Ang pahayag ni Marcoleta, hindi rin anila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta, kung hindi suportado ng ebidensya, ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ng mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi alam yata nung nagpapakilalang self-proclaim na siya daw ang pinakamagaling na abogado na panot. Yun yung lagi niyang sinasabi. Siya daw, sabi ng mga ibang mga kagaya niyang abogado, di ba? Na siya daw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas na pinapalagan ngayon ni Attorney Bautista na napakabobo daw. Totoo naman kung ganito pala na pati mga media binabanatan niya, masasabi na nga talaga nating bobo talaga. 'Di ba? Bobo talaga, mga kababayan. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Correct. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondena. Correct. Wala kang batayan. Ikaw talaga. Marcoleta, sana nung sinabi mo yan, meron kang batayan. Baka ang magiging batayan mo, sasabihin lang nung mga bata ni Mike Defensor na 18 Marines, narinig mo sa kanila na may dinideliveran sila ng mga taga-media, baka yun ang gagamitin mo. Di isa kang chismosong panot. Ganon, ano? Diba? Oo. Baka yun ang gagamitin niya kasi narinig niya sa hearing, pati daw mga media, meron daw binabayaran ng mali-maleta. Kung yun ang gagamitin niya, tatawagin natin siya na isang chismosong panot. Nararapat nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Tama. Sa press Kasi dinadamay mo Marcoleta, yung mga media sa mga gusto mong hayop conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Matapos ka magsalita, hihingi ka ng sorry. Tapos uulitin mo na naman yan sa ibang bagay. Paulit-ulit na lang Ano ba talaga? Marcoleta? Lagi na lang ganyan Ay, manahimik ka na lang sa bahay. Hindi yung ganyan Takbo-takbo ka pa, senador. Nagiging wala ka namang silbi. Kita mo, pati si Ping Lacson,
Visit na visit sa'yo. Tao ka niya! Diba? Oh, yan. Oh. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Kita nyo, lulusot pa si Gago. Lulusot pa! Binabago pa! Walang yung mga kababayan ko. Iba talaga si Marcoleta, no? Ito ho yun, mga kababayan. Yung walang... hindi natin malaman kung masaya o malungkot eh. Kasi masaya, malungkot, isa itsura eh. Ni minsan mga kababayan, hindi ko pa nakitang ngumiti ito eh. Hindi ko rin naman siya nakikitang malungkot siya. Basta steady lang mga kababayan yung expression ng muka. Grabe mga kababayan. Ano? Sige, tuloy, pagbigyan natin. Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Naku. Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Palusot pa, no? Magsusorry ka na nga lang, ang dami pong pang satsat, para kang yung ante ni Ai Chang. Diba? Taluhan ka na nga, bustado ka na, nasabi na nga na ikaw ay talagang masamang tao, ayaw mo pang umamin talaga. Maybe I had some frustrations with PR. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Kita nyo? Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong Wala silang pakialam sa frustration mo. Kung frustration mo, ang mahalaga, sarilinin mo. Kahit kami, sinasarili namin yung frustration namin. Inang frustration mo. Huwag ka na sanang naging senador. Sumabak-sabak ka dyan, tapos pag na-prostrate ka, kasalanan namin? Tao ka niya! Kagaguhan, mga kababayan, di ba? Kasalanan ba namin yon? Kasalanan natin? Sabi nga ni Addictus Rex, damn your damdamin. Di ba? Grabe. Ano ang sagot ngayon ng mga ano rito? Mga taga-media? Nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po important. Kita mo, yung gusto mo na lang na naman lagi ang mas importante. Ganitong mga klaseng tao, yung gusto nila lagi ang importante. Yung gusto natin hindi mahalaga. Alam nyo ang ibig sabihin yan? Makasarili. Makasarili, mga kababayan ko. Oo. Kaya kung wala na kayong mabiling piluka, baka pinakyaw niya na. Tao ka niya! Diyos me! Di ba? Oo. Makasarili. Ewan ko sa inyo. Ano sabi ng mga taga-media? Putik na yun. Pasok! Yan na. Eto na mga kababayan. Sumagot na ho si Joel Reyes Subel, mga kababayan. Eto na ha. Pakinggan natin ang sagot ni Joel Reyes Subel. Pasok! Weng, nakapanira na. Kumbaga, the damage has been done. Ang hirap po kay Senador Rodante Marcoleta at 10 ng kanyang mga kasamahan at nagtatanggol po sa kanya. Bibitawan po ninyo ang walang basihang paninira tapos magsosorry po kayo. Ang hirap po sa inyo, you only want your truth to come out. Pag hindi lumabas yung sinasabi ninyong katotohanan, sasabihin nila, bayaran na ang karamihan sa amin. Yan na nga. Pag hindi na nila gusto, 'di ba, ang hilitontalan na Jing Martin, Alicia Duran. Pag hindi na nila, hindi na lapat sa kanilang mga naratibo, yung mga ginagawa nyo, kung ano-ano na ho yung sasabihin sa inyo. Tulad sa media, tinatawag na bayaran na. Kita nyo mga kababayan kong katarantaduhan nila. Bayaran na! Tindi, no? Matindi talaga. Tuloy. Sa atin, mga kapuso, hindi naman tayo nagmamalinis, pero para sabihin na karamihan nang wala akong patunay, Yun na nga. pangit naman po yun.
Sabi naman niya, nabitawan niya yun out of frustration. Well, sa akin, Weng, bago magbanggit ng mga ganon, sana pinag-iisipan muna. Kasi Yun na nga yung sinasabi ko. Bago ka magbanggit ng mga ganon, palibasa wala kang pakiramdam sa damdamin ng kapwa mo. Di ba? Parang ganito yun eh. Bago ka magbanggit sana ng ganon, tama ito si Joel Reyes Subela, sang-ayon ako rito. Well, kung yun ang katwiran mo, nasabi mo na eh. May mga nasaktan na eh. Na sana, naiiwasan yan kung iniisip mo na bago mo banggitin ang mga kataga na yan, yung mga gagawin mo na yan, iniisip mo sana muna na marami ring panot na katulad mo na mauubusan mo ng piluka. Pau ka niya. Kaya ka, Mike Cervera. Di ba, mga kababayan? Hindi lang ikaw ang panot. Si Alan Peter Cayetano malapit na. Huwag mo naman silang ubusan ng piluka. Di ba? Hayop na yan. Tuloy. ako I'm taking this personally kasi medyo mabigat. Hinihimok ko rin yung aking mga kasamaan po sa media na tandaan nyo po bilang taong gobyerno na siya po yung taong gobyerno nagsabing marami ho sa ating hanay ang bayaran ng walang pakundangan, ng walang basihan. Mga kapuso, dapat pinepersonal po natin ang lapastangan na ito sa ating propesyon. Kumbaga, Wengay, markado na si Senator Markado na si Senator Marcoleta daw. Dapat daw nilang personalin ito, mga kababayan, sabi, Dapat daw personalin eh. Sabi, pinepersonal po natin ng walang pakundangan, ng walang pero nagsabing marami ho sa ating hanay ang bayaran ng walang pakundangan, ng walang basihan. Mga kapuso, dapat pinepersonal po natin ang lapastangan na ito sa kita nyo? Dapat daw nananawagan po si Joel Reyes Subel na dapat pinipersonal daw nila silang mga nasa media itong paglapastangan ni Marcoleta. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, walang dulot talaga itong magtropa na itong 12K na to eh. Sinong 12K? Si Alan Peter Cayetano, 10K. Si Marcoleta, 2K. I-equals nyo, di 12K. Nagtandem, mga kababayan Nagtandem. Nako, mga kababayan, yari talaga ito. Yari. Pag ito nagdemanda, mga kababayan, ng cyber libel, laban kay Marcoleta, malamang, mga kababayan, baka masibak na ng tuluyan. Isipin nyo, meron pang kinakaharap yan o kakaharapin na plunder. Papatong-patong na ho, mga kababayan, yung kaso niya, mga kababayan, Maring Joji. Papatong-patong na. Parang yung piluka, nakapatong na lang. Di ba? Grabe. Yari. ating propesyon. Kumbaga, Wengay, markado na si Senator Markado na daw si Senator Marcoleta. So anyways, inabot na tayo ng kalahating oras na kasiyahan, talakayan. Sana'y napangiti ko kayo. Nakabawas-bawas man lang ako sa bigat ng nararamdaman nyong suliranin sa buhay. Opo, manatili lang pong tumutok sa ating channel, sa ating mga kaibigan na kanilang mga channel din, Siyempre, susunod na si Atty. Claire Castro. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Mahilig lang magpatawa. Pero tingin ko naman, ako ay isang mabuting tao. Kagaya nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved
Boss Mike, Boss Mike.